Isang magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-25 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamat sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang papuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa ikalawang pagkakataon, ipaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol ang nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtatalo sila kung sino sa kanilang hanay ang pinakadakila sa lahat. Samantalang nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay ng sariling buhay para sa sanlibutan, nakatuon naman ang mga apostol sa paghahangad ng kapangyarihan. Para kay Jesus, ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa mga maliliit at maralita. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at itinagdaran, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nalalalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
kasama ng Espiritu, sa lahat niyan. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hindi matanggap na mga palalo ang mga taong matuwid sapagkat ipinamumukha ng mga matuwid sa mga palalo ang kanilang kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak sa aking dalangi, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Siya'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalan ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin nagtatanggol. Ang pagkainggit at pagkamakasarili ay nagdudulot ng mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ngunit ang sino mang sumusunod sa turo ng Panginoon sa kababaang loob ay nabubuhay sa paglilingkod at kapayapaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man maghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang
inihahasik ng taong may biging sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang mga masasamang sana ay namumugad ng kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit-galit at nagkakalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti, sapagkat hindi kayo mihingi sa Diyos, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang maglingning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Siguro nakaranas na kayo nang meron kayong mahalagang sinabi sa inyong mga kaibigan, isang bagay na maging malungkot, isang problema na sobra ang bigat, at itong mga kaibigan ninyo ay parang baliwala sa kanila. Sila ay
nagsasalita ng kanilang mga diskarte, ng kanilang mga enjoyment, kung saan sila papasyal. Ano kaya ang naging reaction ninyo? Ano kaya ang naging damdamin ninyo? Siguro kayo'y magagalit, mapupuot, magdaramdam, siguro magtatampo, hindi na kikibo, tatahimik na lang para ipahiwatig sa kanila na hindi kayo nasisiyahan sa kanilang reaksyon sa inyong balitang malungkot na importante tungkol sa buhay mo, tungkol sa career mo. Siguro, iba sa atin ay pupunta sa social media, magpo-post ng social media at sabihin, ano ba itong mga kaibigan ko? No? Bakit nila ginaganito ako? Yung iba naman ay walang kinalaman. Ano ba nangyari dito? No? Pero parang nagve-ventilate, no? Nagpapahangin, nagpapalabas ng sama ng loob doon sa social media. Yung mga iba namang hindi nakakaalam ay ano bang nangyayari dito. Hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Ang kaniyang sinabi sa kaniyang mga alagad ay siya ay pagkakanulo, siya ay papatayin, siya ay mamatay, siya ay babalik uli, magbagong buhay uli pagkatapos ng 3 araw. Anong reaksyon ng mga apostoles? Malalaman lang ito ni Jesus nung sila ay pumasok na sa bahay sa Capernaum. Ang Capernaum ay ang bayan ni Pedro. Pero si Jesus ay talagang sapagkat kaibigan na sila. Ito na ang mga alagad niya. Ang Capernaum ay tinuturing din niya na kanyang tahanan. So, hindi lamang siya Nazareno, siya ay taga Capernaum din. At doon sa bahay, tinanong sila, ano bang pinagtatalunan ninyo? Hindi sila kumibo. Bakit? Sapagkat hindi nila pinag-interesan. Wala silang interes. Hindi nila binigyan ng kahalagahan itong sinabi ni Jesus. Sa halip, ang kanilang pinagtalunan ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Para bagang pag namatay ito, sino sa atin ang magiging leader? Sino sa atin ang mangunguna? Can you imagine? Ano ang ginawa ng Panginoon? Siya ba'y napuot? Siya ba'y nagalit? Pinagalitan ba sila? Sinermonan ba sila? Hindi. Hindi ganoon ang Panginoon. Estilo ng Panginoon ay hindi ang sarili. Sapagkat kung minsan tayo ay ang ating sarili ang iniisip. Pag na-hurt tayo, nagtatampo tayo, parang defensive tayo, hindi na tayo kumikibo, tatahimik na lang, o nagtatampo, sapagkat ang ating sarili ang ating iniisip. Hindi ganoon ang Panginoon. Sa mga adverse circumstances, hindi sinisentro ng Panginoon ang kanyang sarili, ang kanyang self-image. Ay, na-heart ako. Ay, ganito ang sinabi nila sa akin. Hindi po. Hindi ang kapakanan niya ang iniisip ng Panginoon, kundi ang kapakanan ng kapwa. Kaya, ginamit niya itong okasyon na ito, hindi upang mapuot, kundi upang ipaalam sa kanyang mga alagad kung ano ang mga values ng kaharian ng Diyos. At 3 bagay sa Ebanghelyo ngayon. Huli, as opposed to una. Lingkod, as opposed to pinaglilingkuran. At bata, as opposed to malaki, makapangyarihan. Sa ating mundo, sa ating lipunan, ang binibigyan ng
sobrang importansya ay number one ka. You are always the leader. You're always there ahead of the others. Pag ahead ka, ibig sabihin, nasa huli yung iba. Mga advertisement, number one. Sports competition, nagwagi kami. Singing competition, nagwagi ako. Number one. Iba ang values ng kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung gusto niyong mauuna, dapat kayo ay huli. Ano bang underpinning nito? Ano ba ang sa background nito? Ano bang konteksto rito? Pag mauuna ka, ay ang isip mo sa sarili mo, ikaw ang importante. Ikaw ang sikat. In other words, ikaw ay mayabang. Kung merong kasalanan na ayaw ng Diyos, ito ay ang kayabangan. God rejects the proud. Because pride is the primary sin of Satan. Sabi ng demonyo, I will not serve sapagkat ako ay importante. Ayokong maglingkod sa Panginoon. Yon ang isip. So, Satan was proud. The followers of Satan are proud. Ano ang sinabi ng Panginoon? Learn from me because I am humble and meek of heart. Hindi sinabi ng Panginoon, matuto kayo galing sa akin gumawa ng milagro. Matuto kayo galing sa akin ng magsabi ng kung ano ang mangyayari bukas o sa makalawa. Hindi. Hindi kawabalaghan ang itinuturo ng Panginoon sa atin, kundi magiging napagpakumbaba. Humility. So, una, sa halip ng una, na siyang value ng lipunan, sabi ng Panginoon, huli. Paglilingkod. Paglilingkod. Ngayong malapit nang dumating ang eleksyon, maraming mga tao, mga politiko ang magsasabi, gusto kong maglingkod sa inyo. No? Talagang gustong-gusto nilang maglilingkod. Bakit kaya? No? Hindi kaya sa pera yan? Hindi kaya sa kapangyarihan yan? Totoo ba talagang naglilingkod sila samantalang umuupo na sila dyan sa kanilang mga pwesto pagkatapos silang mahalal? Hindi naman nangyayari. So yung paglilingkod nila ay bukang bibig lamang iyon. Hindi naman totoo yun. Ang paglilingkod ng Kristiyano ay ang paglilingkod sa kapwa. At sino ang ating modelo? Si Kristo. Si Kristo ay nagpakita ng paglilingkod doon sa huling hapunan. Ano ang ginawa niya? Hinugasan niya ang mga paa ng kaniyang mga alagad at sinabi, ginawa ko ito sa inyo upang tularan ninyo. Huhugasan ninyo ang paa sa isa't isa. Maglilingkod kayo sa kapwa. At buong buhay ng Panginoon samantalang andito siya sa mundo ay ang paglilingkod sa kapwa. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos. The Son of Man came to serve and not to be served. Mahirap nating tanggapin iyon sapagkat tayo ay gusto nating paglingkuran tayo. Kaming mga pari ay exposed din kami dyan sa mga tukso na yan na mas gusto naming paglingkuran kaysa maglilingkod. Siguro naman, maintindihan naman siguro pag mauuna o pinaglilingkuran doon sa hapagkainan. Pero kung yun lang ang kabuuan ng serbisyo ng pare, siya ang primerong nauuna, siya ang primerong pinagsisilbihan, wala yun. Yun siguro ay mga perks lang dahil siya ay lahat or mas maraming panahon sa kanyang buhay, siya ay talagang naglilingkod. So pangalawang value ng kaharian ng Diyos, paglilingkod sa halip na paglingkuran. Pangatlo,
ay ang pagiging bata. No? Hindi bata sa isipan, of course, alam natin. Ang bata ay, ibig sabihin noon, maliit. Walang masyadong lakas. Hindi nagdidepende sa kanyang sarili, kundi sa mga mas malakas, sa mga magulang, sa mga may kapangyarihan. Mahina, maliit, walang kahalagahan. Itong ibig sabihin ng bata, hindi lamang yung musmus ng edad, kundi yung musmus ng lakas, musmus ng impluensya, musmus ng kapangyarihan. At ito ay mga maliliit sa lipunan, mga nangangailangan sa lipunan. Ano ang sinabi ng Panginoon? Ang tumanggap ng batang katulad nito ay tumanggap sa akin. So He identifies Himself with the small ones. Tayo ay gusto nating identify tayo sa ating mga kaibigan na makapangyarihan. Ay, kaibigan ko yan. Oy, kapamilya ko yan. No? Gusto nating ma-identified with powerful people, with rich people. Ngunit ang Panginoon identifies Himself with the little ones. Kung sino ang tumanggap sa mga maliliit na ito, ay tumanggap sa akin. At hindi lamang sa akin, kundi nang nagsugo sa akin. Mga kapatid, 3 values ng kaharian ng Diyos. Sana pagnilaya natin, sana isabuhay natin. Hindi nauuna, kundi maging huli, sapagkat ito ay nagsasaad ng pagpapakumbaba. Pangalawa, ang paglilingkod sa halip na paglingkuran. Ang pangatlo ay magiging bata o kumalong, tumanggap, magkalinga sa mga bata, sa mga maliliit bilang pagtanggap natin sa ating Panginoon. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubos-lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa, sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emotional. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming pagdalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilaya nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan, puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak.
Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inibagin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinaanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. I've seen every tear that you cried, the fears and the failures you struggle to hide, the worthiness now that we need all that pride, the visions and dreams left behind. I know your remorse and regret, the secrets and stories you ache to forget. So many people you tried to be, yet I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. How faultless you are in my eyes, so gentle and guiltless, so perfect and prized. There's so much to love that you don't realize. My child, my beloved, my pride. A future with so much in store. A gift those around you are so grateful for. Nothing can alter that forevermore. I choose you. I choose you. Do you know why I choose you? I choose you. If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made. Wonderfully made are you. I choose you.
If only you could see yourself the way that I do, and know yourself the way I know you, then you'd love yourself as somebody who is wonderfully made, wonderfully made, wonderfully made, wonderfully made are you. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Kami hayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Mariang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.